long sleeve pa ako, naka full shirt pa ako. And may Zoom meeting kasi ako kanina. But anyway, ginagawa ko ngayon, nagpapatuyo ako ng mga Nepenthe seeds na in order ko sa isang collector na mas nauna pa sa akin. Seeds yung laman niya. Mamaya itatanim rin natin yan. No, ba't ko ginagawa yan? Kasi para matuyo. Ba't nasa loob ng cage? Kasi para hindi siya maabot ng mga taga at mga ibon, di ba? Kung ano man yung magbabalak. No? So ito yung mga tinanim natin na Piliformis nung isang araw. At yung mga Drosera Angelica rin. Kita nyo yan, ganyan sila kabilis mag-recover. Recovered agad, di ba? Tapos nating masaka rin yung mga tendrils nila. No? So ngayon, hindi ko na dapat i-video to, pero sayang rin eh. May mga natira kasi na detached na mga seed pods tsaka seeds, no? Dito sa ating in order na mga seeds, no? So kita niyo yan, ang dami. Hindi ko na naman yan mabibilang isa-isa. So ang gagawin ko, ibebenta ko na lang sa Shopee ng per pods, no? So ayan, ang dami pa. Kaya isang ganito rin yung inihanda ko. Ginawa ko dyan, kumuha ko ng fresh na sphagnum moss dyan sa may sako. Nilatag ko dito. Ang plano ko sana hanggang taas. Kaya lang dahil nga napansin ko ang bilis makatuyo ng init ngayon at mahangin din. So ang ginawa ko, medyo manipis or medium yung taas sa ilalim. Tapos yung gilid niya, medyo in-elevate ko ng kaunti para hindi masyadong hanginin yung mga itatanim natin dito. No? So hindi ko rin kasi alam kung magso-survive yung aking mga itatanim kung ilalagay ko agad sa initan. No, kaya inisip ko mas less yung hangin, mas mataas yung chance na makakatubo siya. Lalo na itong mga Nepenthes na to ay highlands or intermediate pala. No, so para siyang trungkata pero hindi siya trungkata. No, ang seeds na to ay Nepenthes attenborough. So tama ba yun? Barugi. Ayan. So Nepenthes atten, no. So yung kinuha natin na ito, yung mas matagal pa sa atin na mga nag-aalaga dito sa silang, no. Siguro ay panahonan pa ng mga lolo't lola natin. No, at yung iba sa kanila ay maraming mga koleksyon ng mga Nepenthes. So may mga na-harvest silang seeds, no, at kumuha tayo ng ilang stock. Ayan. So ay ilang pads pala. So natin dito, ilatag natin. Tapos yan ay didiligan. Kung tatanungin niyo ako anong medium to, ito ay pure sphagnum moss, no? At ayun ang pinili ko kasi ayun yung pinaka marami ako ngayon. May mga sphagnum moss ako dyan. At sa tingin ko mas magandang quality niya. Kaya lagyan ko pa ng perlite. Yung perlite ko, tagal na yan eh. Baka magkaroon ng algae ito. So ayun yung iniiwasan ko. Although pwede magkaroon ng algae yan kung lagi natin babasain. So dapat dyan moist lang, huwag masyadong basang-basa. Huwag na natin i-water tray. So ngayon isi-set up ko muna tong cellphone. Ngayon na i-set up ko na, no? Sana lang ay hindi magkaroon ng copyright ng ating video kasi kanina. Hanggang ngayon pala may mga music pa rin sa paligid natin. Sunday kasi ngayon, alam niya na pag Sunday, di ba? Yung mga songer, yung mga kapitbahay natin. Kasi kasiyahan na nila yon, kaya pagbigyan na natin. Kasiyahan natin halaman, kaya hindi naman tayo ginagambala. So ayan, no? Ayan siya, parang mga lisa. Ang hangin, no? Ganito kahangin, hindi advisable talaga magtanim ng Nepenthes ng ganito kahangin. Pero titingnan natin kung paano yung magiging diskarte. So kuha ko ng mga ayan. So ilalatag ko na lang dito. Ito na. Yung itaas eh, yung bitawan kasi sigurado hanginin, sayang.
Hindi pa naman mura tong seeds na nabili ko. Ayan, so italat lang natin. Kasi bago lang, hindi binabaon yung mga seeds na ito. Kaya nyo sila mismo yung mag-produce ng agad. Dahil ang mga Nepenthes, complex yung roots nila. So ayan, sama na natin yun. So meron pa dito. Untiin natin. Maganda, pagkatapos yung tanim, diligan nyo ng wagas nga. Ayun ang term ko lagi sa inyo, wagas ang pagdidilig. Marami para ma-wash yung medium at maging firm yung pagkapatong ng mga seeds. Ayan. Oops. So, magdadagdag pa ako ng mga seeds na galing dun sa mga seed pods na sa tingin ko ayoko ibenta dahil maliliit. Hindi ko syempre ibebenta yun. Kung ako yung makaka-receive nun, magre-reklamo ako. Kaya hindi ko rin ibebenta, diba? Gamitin ko na lang, itanim ko na lang. Pag maliliit yung seed pods, ayoko ibenta talaga kasi hindi naman mura to. Ayan, so tapon na natin yung mga ng laman. Ako, pag nagtatanim po ako, talaga ayoko nung may natatapon kahit na isang pirasong seeds. Kahit nga yung seeds na parang hindi na viable, tinatanim ko pa yan. Kasi para may chance pa rin, no? Kung mabubuhay siya, hindi natin pinabayaan. Hindi ba kayo nagtataka na ang daming seeds ng Nepenthes na pero yung mga iba hindi talaga ganun karami yung tumutubo sa dahilanan sa uri na rin ng medium at sa pag-aalaga environment na binigay, lalo na yung freshness ng seeds, no? So ito last week lang to in harvest and ano dito hindi ko pa alam kung ano itsura nito yung mother plant, pero pure Attenborough to. So siguro i-post ko na lang yung picture ng mother plant pagka pinadala sa akin. Tinatanong ko pa so sila pala yung nakuha ko nito. Ayun na, ongoing na yung application nila for DNR din, accreditation. And so mga mga nauna sa akin, mga nag-aalaga, hindi pa uso carnivorous plant, nagbibenta na sila ng mga ganyan, mga orchids, Nepenthes, pero mga Venus flytrap bago lang sa kanila. Kaya minsan nakakapag-isop ako sa kanila. Dahil sila yung isa sa mga malalapit sa amin. Yun, ganda pala na ito. Yung isang so alam nyo ba, meron akong tinanim na mga Nepenthes na nakaraan na talagang ang liliit, talapos ang papayat pa nung pods. So hindi ko siya binenta kasi nga alam ko na maaaring hindi mag-germinate kasi late ko rin sila na pollinate. Pero yun pa yung naging pinakamaganda kong tinanim ng mga Nepenthes kasi pero yung success rate ng pag-germinate nila taas. Siguro dahil inaraw-araw ko yung pagbisita dun sa Nepenthes na yun at araw-araw rin ako nag-harvest. Kung ano yung ready na for harvest, sinatanggal ko na. Sinatanim ko na agad direkta dun sa batch ng ganito tray. Isang tray lang yan. Malamang nakikita nyo na yon sa mga post ko. May short rin akong dyan.
Mirabilis lang naman yon, pero ito ko napatunayan kung gaano ah, kadaling i-pollinate yung Mirabilis. Hindi ko alam kung mag-apply yun sa ibang Nepenthes, pero doon sa na-experience ko, maliit yung pods, mapayat, basta maitanim mo sila sa tamang oras. Ang taas ng ano nila, possibility na mag-germinate. As ang kakaiba pa noon, nalita ko ng pollination doon, kumbaga tuyo na yung ano, yung female na flower bago nag-bloom, bago nag-bloom yung male. Kaya nalito na ako na no, wait lang hangin magbubukas ako ng magbubukas ako ng tubig para tumikit yung mga nila, ilagay ko ng seeds. Wait lang maraming mawala. Yeah. Hindi ko pa dapat itong itatanim kasi paparating pa lang yung mga live sphagnum moths ko na in order. May kwento pa nga yun gagawin ko ng video yun sa susunod. Talagang hindi nyo akalain ang mangyayari about yun sa Gcash na na-send sa number na inactive, na hindi na gumagana, as in inactive na, block pa na system ng Gcash. So malaking halaga yon. Gawin ko na lang ng video. Pero yun nga, balik tayo. Hindi ko pa dapat ito itatanim kasi nga mas gusto ko itong itanim na merong live sphagnum mas na suporta. Kasi yung mga highlands, lalo na yung first time kong itanim at valuable yung seeds, talagang sinusuportahan ko ng live sphagnum. Wait lang, patayin ko ulit itong so yung live sphagnum kasi nakakatulong yan for humidity, tapos drop ng temperature, which is gustong gusto ng mga intermediate to highlands, pati na rin mga lowlands, kahit nga Venus flytrap, diba? Ano ko na laki talaga yung chance nila pagka may sphagnums. So alam, bili ko dito ano yung mura, pero share ko sa inyo yung seeds na meron pa naman dun sa binibilad natin ngayon. Kaya ako binibilad, tuyo na naman yon, kaya lang nag-moist sa loob ng ito, tawag dito, ziplock bag. Syempre ayoko naman ilagay agad sa vial yon. Pag nilagay ko agad sa vial yon at dumating sa inyo na inamag na, di ba, nakakaya naman. Kaya mas maganda, mas dry siya, para kung ano man, halimbawa yung pads na yon matanggal yung mga seeds sa pads, kumbaga protected pa rin ng vial, tapos dry yung mga seeds sa loob. Ang bilis lang mag-dry ng mga seeds. Kanina basang basa ito. Iba talaga yung init ngayon. Grabe. So itong mga seeds na to, lalagay ko doon sa ilalim ng mga taniman ko ng Nepenthes para medyo malilim, less hangin, at sabihin ko na rin na medyo mas mataas yung humidity, no?
Pero hindi ka talaga makaasa dito pagka outdoor na ano. Hindi mo masabi talaga na low humidity kasi sobrang hangin. Pero mas favorable yung environment, gano'n na lang. Lakas ng hangin. Ay, ito na lang na miss natin to. So, ayun. Katapos yung malatag yung mga seeds, no, ay inyong diligan ulit. Kung gusto nyo takpan ng plastic po pwede rin since intermediate tong seeds, ano na to, mga seeds na tinanim natin. Alam nyo ba, ito isa sa mga pangarap ko. Nepenthes Attenborough kasi ito yung isa sa mga ano nasa front cover nung magazine na nakita ko sa ano. Tapos ang ganda niya pa, diba, ang laki ng bibig. Ito yung nabalita sa mga magazine dati na nakahuli ng daga, rodent. Naging mga balita to sa news sa ibang bansa. Alangan lang akong bumili kasi nga outdoor ako. Alam niyo na pag outdoor, medyo hirap mag-alaga ng mga highlands, intermediate na plants. Kabado talaga ako. Lalo na hindi naman ako ganun kagaling sa Nepenthes. Pero pag seeds, ibang usapan yon kasi once na mapalaki mo siya sa medyo tulad nito, lower humidity, mainit na lugar, acclimated na siya. So ako bilang grower, no, makapag-alaga ng mga ganong klase ng halaman. Tapos may share ko pa sa inyo yung mga halaman na yon nasanay sa outdoor. Hindi nga dapat ako magbibideo. Nanonood ako ng movie na American Made. Nakita ko lang sa movie or gusto ko mag-relax. Stress ako dun sa Gcash talaga na yun. Pero dahil nga sa prayer na rin, naging maayos. Nakuha ko yung Gcash na yun. Makuha nung pinagpadalan ko. Kukwento ko sa inyo talagang sabihin nyo talagang kakaiba. Rare works. So ayun na lang muna, no. So, ilalagay ko to sa medyo shaded na lugar tapos humid. No, kung tatanungin nyo kung saan yun, no, dito. Nakalisin ko to. Yan, doon. Yan, nakita nyo yan, yung lalagyan na natin ng Helianthera, itatabi ko yan sa tabi niya. Maglalagay ako ng isa pang ano dyan, dito, isa pang cage, no? At doon ko ilalagay ito. At madadagdagan pa yan kasi magkukuha pa ako ng mga seed pads doon sa ating pinatutuyo pang mga seed pads doon sa binibilad ko doon, no? At hopefully, no, after some time, maging tulad na siya ng mga tinanim natin na to, no? Ang technique lang para magtuloy-tuloy yan, huwag mo pakailaman. I-maintain mo na moist, no? At iwasan mong iripat-ripat habang lumalaki sila. Kasi pag niripat-ripat mo, yan, doon na yan, unti-unting mababawasan o mamamatay, no? Kung medyo good size na, pwede nang iripat po, pwede na yan. Pero kung hindi pa ganoon kalalaki yung size, mas better hayaan nyo na lang. Mas maraming mamamatay kaysa mabuhay dyan pagka kinagiwa-hiwalay nyo na kasi mababawasan yung humidity, mag-i-increase ang temperature. So dilig-dilig, huwag hayaang matuyo dahil pag natuyo yan, tapos huwag nyo rin hayaan na matabunan sila ng mga ligaw na halaman or damo dahil maagawan sila ng space
sisikip yung medium nyo at ma-choke yung sila, nasasakal sila dahil mas malalaki yung mga damo na yun. Dahil ang Nepenthes, ang carnivorous plant, maliit lang at slow grower. So yun lamang, God bless and bye bye. So ayan, dito ko nilagay yung ating tinanim na Nepenthes seeds. So mamaya lalagyan ko yan dito ng cage, tapos may water tray rin sa ilalim para yung humidity ng tray ma-receive rin ng halaman, yung seeds pala. So hopefully mag-germinate tong mga to. At balitaan nyo rin ako dun sa mga makaka-acquire ng mga seeds na i-out natin kung sino yung mauuna sa ating mag-germinate. Kasi yung iba sa inyo may mga humidity tent, no? So baka mas mauna sa inyo yung mag-germinate. No, pero dito naman, nabubuhay naman dito yung mga Helianthera natin, pati yung mga sphagnum moss. Tapos sa taas yung mga Nepenthes. Kaya hopefully mag-germinate sila dyan. Pero hindi na ganun ka-humid dito sa lugar na to. Kasi alam nyo na, tinanggal na natin yung taas. Pero compare sa ibang lugar sa growing area, mas humid sa lugar na to. Ito pala yung update ng ibang mga Nepenthes na meron tayo. Ayan yung mga seed grown na pinakita ko na yata ito kanina earlier sa ating video. Ito yung ating Brigseana. Ito naman yung Truncata X Edwardiana. So, hinihintay ko siyang lumabas yung new growth niya dito. Kung mas maganda. Kasi kung mas maganda, iiwan ko na lang siya dyan. Kahit hindi muna siya mag-feature. Muna siya. Stable muna siya dyan. Tapos, maganda yung epekto dito sa Bicalcarata. Ayan mas mabilis siyang lumaki. Naging green ng gusto. At okay na okay. Kaya ako dito nilagay yung Edwardiana X Truncata natin. Dahil itong truncata na to, masayang masaya dito. Ayan ang laki ng dahon. Tapos may picture din niya na maayos. Ayan. Hindi nga lang tumatagal ng ganun katagal yung picture nila dito kasi napakainit talaga. Pag hindi ka nagdilig, tuyo talaga. At mamamatay talaga yung halaman. Tulad na lang nangyari dito na napabayaan ko. Tuyo talaga. So, kailangan talaga magdidilig kami daily. At hindi lang daily minsan tulad nga napakainit, twice a day kami nagdidilig. So ayan, nailagay na natin dito yung mga tinanim natin na Attenborough na seeds. At anyway, top watering. Tapos yung magiging drip niyan, yung mga extra na tubig na galing sa medium, magiging extra humidity nila. So hindi magiging basa siya palagi, pero mapanatili nyo na moist yung medium. So nasa medyo humid na lugar. So kung sabihin nyo, sir, sobrang lakas ng tubig nyo, okay lang yan. Kahit matabunan ng konti yung mga seeds ng sphagnum moss, hindi naman siya totally mababaon, diba? Tubig yan. For sure mag-germinate yan pag akma yung environment na binigay mo sa kanya. So medyo sa totoo lang, kinakabahan din ako dyan kung mabubuhay ko ba, kung mag-germinate man, kung matutuloy. Pero lagi namang may first time, diba? Kaya okay lang yan. Yan, napatayin ko na yung tubig. Tinan nyo, baka tayo agad yung mga tanim natin dito. Ito palang hose na to, magic hose na ginamit ko. Baka ganito rin ginagamit yun Huwag nyo buksan ng nakatupi pa. Kasi pag nakatupi pa yan, magsusobrahan yung pressure. Maghanap talaga ng lugar yan para puntahan. So puputok yung hose, yung magic hose nyo. Kaya siguraduhin nyo nakalapat siya, hindi nakabuhol kasi mabubutas. Sakaling mabutas, kung dulo naman yung nabutas, tulad yung akin dito siya nabutas sa hawakan banda. Na-repair ko pa, hinila ko na lang yung hose, tapos ginupit ko yung butas, tapos ayun, kinabit ko ulit.
So yun, gumagana. Kasi kung hindi gumana, balik tayo sa misting. Charge na naman. Diba? So ito kasi medyo madali. Direkta na sa tubig. Direkta na sa halaman. Medyo malakas lang talaga yung pressure. Pero nakaya naman eh. Gaganda na ng mga plants. Oh. Pupula na. Yan. Pati mga sunrise. Gaganda na. Iba talaga pagka mainit. Pagka outdoor ka, libre yung liwanag sa tag-init. Pulang-pula sila. Tapos parating pa yung mga live natin. Suportahan niya yung laman. Yung mga sphagnum pagka tag-init, namumuti yan eh. Minsan parang namamatay. Masusunog. Pero once na recovered mo na yung sphagnum, acclimated mo na outdoor, tibay rin yan. Parang halaman rin. Halaman naman talaga. Parang mga Venus flytrap or carnivorous plant, pagka na-acclimate mo outdoor, maasahan mabuhay sila kahit na sobrang init. So, ayan. Dilig-dilig. Mainit ang panahon. Bilis ko nga makaubos ng tubig yan. Oh. Sobrang init. Pagka naubos yung tubig natin na tubig ulan, no choice. Tap water ang gagamitin natin pandilig. Makikita nyo kung paano kami gumamit ang tap water. Ayan. Yung mga palang, so ang lalaki pa rin. Ano, yung mga nagtatanong pala kung anong malaki ngayon. Palangs, malaki. Tsaka Trebs. Ito ayan, Black Star. Sunrise, medium size na yung sunrise ngayon. Alice Dracula, malaki rin. Coronos, medium size. No? Tapos, UK Soles, medyo malaki rin. Tapos, ano pa ba? Yung mga marirelease na tayong mga medyo rare, pero hindi pa ngayon. Saan yan? Parang may umangata. Ay, wala. Ayan, dilig-dilig. Maganda rin dito sa pressures, sa magic hose. Sa lakas ng pressure niya, natatanggal yung mga dumi-dumi sa lakas. Ito yung dahon, at kung ano-ano pang mga napunta sa ibabaw ng medium. Yung mga adili, napukulay po lang sa baba. So, ayan, patayin ko na siguro. Yung mga sitro, laccentas, patayin ko na. Kaso sa tubig, di ba? Ganun kalakas yung pressure ng pandilig mo. Sa dami na itong mga halaman natin, siyempre, lakas rin sa tubig. Yung sprayer, parang, kung mas kakatipid kasi nga hindi ganun kalakas. Pero, yun nga, yung proseso, medyo matagal. Ito masusubukan. Sana nga hindi magdire-diretso itong El Nino na to. Hindi pa naman tayo nangyayari yung talagang totally wala na. Matukuha pa rin sa dasal. Ayan. So, yun lang muna siguro. At sana mag-germinate yung mga tinanim natin ng mga nepenthes seeds. Update ko na lang kayo once na may sign of life na or may mag-strike na kahit isa. So, yun lang. God bless and bye-bye.